Sabi mo, ang laking bagay, ang laking tulong na parang nagiging breadwinner si Kuya Raffle. May umaga na parang wala ng pag-asa. Gabi na di mo alam kung saan kakapit, ngunit may tinig na maririnig. Pero nay, nung pinanganak mo si Raffle, lumabas siya sa iyong lawas na way kamot, way tiil. Ano naramdaman mo? Magugulat ka kasi way kamot, way tiil. Siyempre, nung pinanganak, sabi niya, maluoy siya, muhilak siya, umiyak siya. Di ba? Naawa siya. Pero nay, ngayon sinabi mo, siya pala yung breadwinner. Di ba? Kasi mga kababayan, mga kabarangay, ito yung sinasabi nga po, or kasabihan talaga na, hindi natin alam kung anong mangyayari. Even though, or anything happen, sitwasyon, kalagayan natin dito sa mundong ibabaw. Wag lang umulan talaga. Kasi alam mo pagka umulan ito ng malakas, mas mahirap puntahan to. Kasi dulas-dulas. Pero mga after 10 years, maayos na yung kalsada dito. Gusto mo ako mag-drive? Para mapag-video ka? Bakit? Wala ka tiwala sa akin. Baka Hindi, araw naman eh. Ringless? Ringless. Grabe, natatakot. Lalo na pag nagabihan ka siguro dito, no? Kailaw-ilaw. Walang kailaw-ilaw. Ang ilaw na lang makikita mo yung mata ng aswang. Uy! Oo, lumilipad, tapos maliwanag yung mata ng mga yun. Nakakarating pa kaya itong sasakyan hanggang doon? Kaya pa, guys? Kaya siguro na. Sige, sige. Dahan-dahan lang. Busina ka kasi may motor parating. Gusto mo dalawa tayo dyan? Sige. Takot na takot eh. Takot na takot ka. Ang tigas-tigas niyan. Oh, bate! Oh, bate! Yan mga kababayan, kailangan may pabigat dito sa harap kasi patarik to eh. Para hindi ma-daos-dos patalikod yung sasakyan namin. Tignan nyo kung gaano kataas yung bundok na inakyat ng sasakyan. Pinilit pa rin namin iakyat yung sasakyan mga kababayan kasi may dala kaming bigas. So, kawawa naman yung mga kasama ko kung bubuhatin pa namin yung bigas. Kaya, mega love shoutout po sa atin lahat mga kababayan. Salamat po sa walang sawa ninyong pagsuporta sa amin. Ang bagal ng driver ngayon ah. Sige, ibulusok mo doon. Kapit ka rin, taas ka na. Tingnan yung mga kababayan. Oh, hala. Ayan, tignan yung mga kababayan, oh. 2 piso na lang. Hoy, dadahan! Sa mga pisat. Pisat kami sa harapan. Pisat kami nito! Oh. Hoy! Apo, sanggala! Adventure talaga. Ba't takot na takot ka? Ganyan mo lang. Huwag kang matakot. Mahal tayo ng Panginoon. Ano ba?
Bante! Hop! Abante ba? Oh, sige ba? Okay. Oh, di ba? Ayun. So, yun. Mga kababayan, mga kabarangay, magandang morning na naman po sa atin lahat. Buti na lang mga kababayan, medyo matirik yung araw, walang ulan, kaya nakaabot yung sasakyan namin papunta rito. Ngayon na aking sinabi kanina mga kababayan, pinilit namin para tingin yung mga sasakyan dito dahil may dala kaming bigas para po kay Rapol. Kung natatandaan nyo yung vlog natin nakaraan na isang binata, walang kamot, walang tiil, pero nagtatanim siya ng saging nung inabutan namin noon ay nakaraang araw. Kaya na-upload namin, napanood ng ating mga kababayan, maraming naawa. At nung time na nagpunta kami dito, nakwento nila sa akin yung hirap ng buhay. Kaya naman, dito ang Team Daddy Frankie, kasama lahat ang team, para nagdala ng bigas para sa binatang walang tiil. So mga kababayan, samahan niyo po kami dahil meron din tayong isang kababayan. Sino ba yun? Si Anonymous of New Orleans. Nagpadala po yan ng 12,000 plus na pinaghati-hati niya sa ating mga beneficiary at may 2,000 rin para kay Sir Edison Butiti. So kay Kuya Rapol na lang po ang hindi natin ibibigay. Kaya samahan niyo po kami kasi may bigay siyang 4,000 para kay Kuya Rapol. Samahan niyo kami mga kababayan. Let's go. Tara, Kuya Edison, tsaka Jesse, yung aking mga translator. Interpreter. Yes po. Ayan. Ito yung bahay ni Kuya Rapol, no? Opo, ito yung bahay nila. Ayong buntag! Buntag, Nay. Nay, kumusta? Ayaw, ma'am. Andito kami. Oh, dayon mo, sir. Anong ginagawa ni nanay? Naghugas ng plato, sir. Tapos na almusal? Kuman na, sir. Human na. Unsay sudan? Bulad. 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 Napabulad. Wala na, sir. Musulod kami, nay, ha? Oo. Maayong buntag ulit. Oh. Kumusta ang kinabuhi? Ay. Maura gihapon. Maura gihapon. Gwapa gihapon. Ay. Gwapa. Dili. Dili, bakit? Gwapa, ah? Oh. Kay tigulang naman, sir. Kinsay tigulang, gwapa pa rin. No? Hama si Rapol. Tuwa sa iyang area, sir. Naghagba sa iyang uma. Naghagpas. Oo. Uma, bukid. Bukid po. Oh, bukid. Iyang tahitian diri sa Luyo. Nagtagpas. Oo, naghagbas. Masipag si Rapol. Kay kuan, siya man ko nagbuhi sa mua, sir. Siya yung ganun, bumubuhay. Siya yung nagbuhay. Oo. Yang tanom, yang giling hinluan. Tahitian niya. Bakit mo nasabi bakit niya nasabi na siya yung nagbuhay? Ganun nakasulti man kanay nga, si Rapol ang nagbuhi sa inyo, ha? Kay kuan, magkapas iyang tahiti. Diya may makapalit og bugas. Yang tahiti. Dahil daw sa tahiti na yan, ay yun yung nagkapira sila. Ang tahiti? O tahiti. Tahiti kasi tawag dyan sa tambo. O ginagawang walis. Yun yung inaalagaan ni Rapol. Oo. Tahiti, yun yung tawag sa... Dito sa talaga pangalan yan. Alin? Yung walis tambo. Tahiti ang pangalan. Yung puno na pinagkukuhaan ng product ng walis tambo. Bulaklak niyan, yun yung ginagawa eh. Yung bulaklak niya. Buti na lang, Nay, no? Nay, sabi mo, ang laking bagay, ang laking tulong na parang nagiging breadwinner si Kuya Rapol. Di ba? Sir. Di ba, explain mo, sabi niya kanina. Nay, nga no, makaingon man ka nga, dako kay tabang si Rapol sa inyo, ha? Kuan sa iyang tanom, sir. Magkuan man, kami ang Harvest. mag-harvest. Ako, yung sugo. Dahil sa tanim ni Rapol, nagka-harvest sila, kaya nagkapira sila. Gamay lang po, kasi magkuamig pulo. Kada sina diha, sa pamin kapalit o bugas, sir. Papalit bugas. Awa naman si nanay. Pero nay, nung pinanganak mo si Rapol, lumabas siya sa iyong lawas
na way kamot, way tiil, ano naramdaman mo? Explain mo sa kanya. Unsay gibati ni mo nay nga nakaanak kag bata nga walay kamot, walay tiil? Kuan sir, naglisod ko anak, dili lang ko sa balay nanganak anak dili sa ospital. Unsa man na siya pag anak inaanak na gid siya? Anak gyud sa paggawas niya. Inborn talaga siya. Kaya nga, ano naramdaman niya? Unsay gibati ni mo ti? Unsay gibati ni mo ba nga nakaanak kag inaanak na walay tiil, walay kamot? Nalungkot ka ba? Nakahilak ko. Ano man? Kuan ko sa iya ha, naluoy ko nagtanaw. Naiyak ka dahil walang paa at kamay. Magugulat ka kasi way kamot, way tiil. Siyempre, nung pinanganak, sabi niya, maluoy siya, muhilak siya, umiyak siya. Di ba? Naawa siya. Pero ngayon, sinabi mo, siya pala yung breadwinner. Di ba? Kasi mga kababayan, mga kabarangay, ito yung sinasabi nga po, or kasabihan talaga na, hindi natin alam kung anong mangyayari. Even though, or anything happen, sitwasyon, kalagayan natin dito sa mundong ibabaw. Pag nilabas tayo sa mga ganun. Kasi hindi lang dito ko nasaksihan mga kababayan. May pinsan din po ako pinanganak na parang bulol, tapos hindi siya nakapag-aral talaga, sa bahay lang. Although, yung magulang niya, nung mula pagkapanganak niya, may business sila, may hanap buhay sila. So, marami silang magkakapatid. Tapos siya, sinasabi nila nung time na yon, walang silbi. Kasi nga, special eh. Pero may kamay, may paa. Pero yung isip niya special. Late bloomer kumbaga. Pero ito na. Yung sinasabi nilang bata na walang silbi, after a year, ilang taon, nawala yung business nila. Tapos yung mga kapatid niya, nagsipag-asawa na. Ang naiwan ngayon sa bahay, yung walang silbing bata. Di ba? Tapos, dumating yung time na yung nanay at tatay matatanda na. Wala na rin silang business. Alam mo ngayon ang nangyari? Kung sinong bumubuhay doon sa nanay, yung special child. Siya yung nagsasaing, siya yung nagluluto, siya yung nag-aalaga sa kanyang nanay. Dahil yung mga anak na pinaaral nung nanay at tatay, nung time na by business pa sila, napunta na sa malalayo, nagsipag-asawa na. Kaya sabi ng tatay, noon, hindi kita pinapansin. Hinahayaan lang kita, iwan datnan lang kita, dahil alam kong may problema ka. Alam kong wala akong maaasahan sa'yo. Pero ngayon, tumanda na siya ang nag-aalaga, yung walang silbing bata na sinasabi nila. Dito ko rin narinig kay nanay, na yung bata na kinaawaan niya kasi walay tiil, way kamot. Pero sa kanya na mismo galing yung mga pananim ni Kuya Rapol na pinagkukuha ng walis tambo, yun ang nagsusisilbing pangkabuhayan nila. Di ba? Kaya mga kababayan, mga kabarangay, lahat ng anak or anything happen, ano't anuman sitwasyon ng kapatid natin, wag natin mamalitin, wag nating isipin na walang silbi. Dahil may ginawa si God. At dyan po pumapasok yung sinasabi nila, ni minsan hindi nagkamali si God. May purpose po ang lahat. Kasi kagaya ng pinsan ko, kagaya ng kinikwento ko sa inyo, kung lahat ng anak niya nakapag-aral, walang ganun, umalis lahat. Sino nag-alaga doon sa nanay? Di ba? Wala. Kaya may purpose si God, anuman meron tayo, pasalamatan natin lagi. Nay, no? Puntahan namin si Rapol, malayo po ba? Layo, niya sa loyo sir, di usa. Naa kami dalang bugas, Nay. Salamat sir. Oh, pero kausapin lang namin, ha? Ay, sir. Oh, puntahan namin. Alam mo ba yun, Bay? Oo, alam ko. Yan. So mga kababayan, samahan niyo po kami. Puntahan natin si Kuya Rapol. Mauna ka ba? Hindi ko alam. Sa likod daw eh. Doon tayo. Ang sipag talaga mga kababayan. Bata na yun. Dito ka lang. Saan? Dito ka lang. Ah, ito. Dandahan lang kay. Ito yung mga kababayan, yung nagsisilbing ano. Uy! Madulas to, huwag kayong tutungtong dyan. Makati.
Ay, grabe, mga kababayan. Nayon siya. Nayon siya, mga kababayan. Ayun. Ayan siya, mga kababayan. Napakasipag niya, no? Grabe. Yan yung ano, mga kababayan, sabi ni nanay na kinaawaan niya. Why kamot, why tiil. Pero nakakapagtrabaho siya. No? Ayan.